the Lord. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, dumako na po mga minamahal sa malagang gawain ng ating mabait na Diyos. Ito po ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dadalhin po ng ating beloved co-preacher, beloved brother Dante Bada. Tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sir. Praise you, beloved brother Itzel Kalindasyon. Po natin nagalang Diyos may mahal. Palakpakan natin natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po isama-sama manalangin para po sa pag-aaral salita nating tigilang Diyos. Tapos pray mapagpala namin Diyos sa makapangyarihang pangalan Jesus. Sa mga panalangin pagluhod ng mga tao ng langsahan, patuloy kami nagkapasalamat. Nagulolhatas yung dakilang pangalan Ama sa patuloy na kalayaan ay pinagkakaloob mo sa amin upang makapagpaabot ang aming pagpapasalamat. Salamat po sa paglangis sa bawat bahagi at yung panalagawain mula sa pag-open ng MC, pag-awit ng Diyos Soling Song, maging sa mga patutuo sa awiting beloved choirs, pagkilos sa gitna, matamis at walang presensya, maraming salamat. Maging sa pagpapaliwanag, sa pagkibigay, sa pagkakalob ng mga kapatiran, maraming salamat. Ikaw ang patuloy magpala, malapay na sa madakilang pangako. So, huling bahagyang itong pag-aaral yung salita, yung malit na lingkod niyo, kukarapat dapat ni sa mambitla, yung dakilang pangalan, sa pagkakitutong mahina. Kundi sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, gamitin mo lamang daluyan, espiritu ko pala ang labing ito, sa simpleng pangungusap, kasama po ang kapangyarihang pag-ibig ng siyang mataas kang mga labi, upang patuloy mapatibay, mapalago pananampalataya, saan kami nagkamali, nagkasala, ikaw ang kapatawaran. Pagpalain mo kami sa umagang ito hanggang sa matapos ng pag-aaral, malapang hindi pagkalugising na diwa. Alas niyo anumang hadlang sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Minsan namin tinatalian or manner of hindrances. Sit down with the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating digling Diyos. May namahal. Tayo po yung makabalik sa ating mga puan. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, kaya ang pinakamataas na pagkupuri, pagwalati at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay. At ganun po ang ating pagbibigay ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal kinagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida and their beloved children, and the grandchildren, and all the Almeida family. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang ating patuloy na pag-alaala sa mga ginintuan Torah at aral, ang ating mga magulang sa Panginoon, na kailanman po natin makakalimutan. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa inyo, ating mga minamahal, mga kapatid, sa lahat ng mga katuwang, kabalikat, sa pagtaguyod sa banal na gawain. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pangasiwa ng ating Lord and Preacher, at sa inyo pong lahat, ating iniibig, kinikilaw mga kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat o ating gabi. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ako uli nandito. Kaya huwag po tayo magsawa. Tayo muli ang magkakasama. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo po'y magbukas ng ating mga Biblia at tayo po'y tumalakay minsan pa sa mga talata sa banal na kasulatan na siyang magiging pagkain ng ating mga nagugutom na kaluluwa. Purihin ang ating dakilang Diyos bagamat talagang alam natin na minsan tayo po'y pagod sa ating mga kanya-kanyang responsibilidad sa araw-araw. Subalit kapag tawag ng tungkulin, mga minamahal sa ating dakilang Diyos, walang dahilan, walang sapat na dahilan upang gawin natin reason para hindi magawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganon tayo dapat magpahalaga sa ating mga tungkulin sa harapan ng ating dakilang Diyos, sapagkat sa panahon na kailangan natin ang Diyos, wala tayo pipiliin na oras. Tatawag tayo at tatawag sa mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya marami sa ating mga kababayan, sa ating
Ano po, sa mundong ito, naalaala lang nila ang Diyos kapag sila po ay may pangangailangan. Pero pag panahon na walang kailangan, sabi ng isang mangaral, padisko-disko. Pag may kailangan, Diyos ko, tulungan mo ako. Nakakaalala lang tumawag kapag nandun sa sukdulo na pangangailangan. Pero pag walang kailangan, hayahay ang buhay. Kaya walang panahon sa Diyos. Pero bilang mga tunay na anak ng Diyos, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, dapat natin gawin at gampanan ang mga bagay na dapat nating gampanan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya pagdating sa panahon na kailangan natin, di pa tayo nananalangin, alam ng Diyos kung ano yung ating kailangan. Ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamalapay na minamahal, kaya tayo po'y magbukas ng ating mga Biblia. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa unang talata. Mga Gawa, Kapitulo 20, ang talata ay 28. Praise the Lord. Mga Gawa, Kapitulo 20, ang bersikulo ay 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Bible reader. At dito po tayo uusad sa ating po pagtalakay ng mga talata sa banal na kasulatan. Purihin ang ating pinakamamalapay noon. Ating pangagatan, maging mapagbantay. Everybody say amen. Mahalaga po na lagi natin bantayan ang ating mga kaluluwa sapagkat mayroon po tayo accuser, mga minamahal, na walang iba kundi si Satanas. 24/7 na walang pahinga, na gumagala at humahanap ng kanyang masisila. Kaya nga ang sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili. Everybody say amen. At ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Purihin ang ating dakilang Diyos. So tayo po, mga minamahal, may mga responsibilidad. Everybody say amen. Bawat isa sa atin, mga minamahal, mayroon tayo mga tungkulin na dapat gampanan. Nasabi ng Biblia, tayo po, brother and sisters keeper. Everybody say amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, unang-una, ang ating pangangalagaan, ang ating sarili. Amen. Pero, kasi minsan, mga minamahal, ang iba, nakakakita sa iba, pero ang sarili ay hindi na nakikita. Amen po ba? Ganon minsan. Pero dito po, unang-una babantayan natin ang ating sarili. Amen? Pangalawa, yung ating pagmamalasakit sa ating kapwa. So, hindi pwede na sa iba lang tayo titingin. Subukan mo maglakad, huwag kang tumingin sa sarili mong lakad. Ano ang mangyayari? Di ba madalas matatalisod tayo? Pero kapag doon tayo nakatingin sa ating sariling linalakaran, alam na natin kapag may nakakatalisod, saka makapagsasabi sa iyong kapwa, Brad, huwag kang dumanda yan. May nakakatalisod yan. O kaya, may bagay dyan na ikakapahamak mo. So, kapag nabantayan natin ang ating mga sarili, makakapangalaga din tayo ng ating kapwa.
Amen po ba? Kaya dito po sinasabi, ano ang sabi mga minamahal? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. So hindi po nakatingin tayo sa iba, sabi ko, kami bilang mga ngaral, pag tumuro sa amin yung aming daliri, isa yung nakaharap sa inyo. Ilan yung nakaharap sa amin? 3, di ba? So ganun po ang aming buhay bilang mga ngaral. Ganun ang hirap. Everybody say amen. Kaya bilang mga brothers and sisters keeper, unang-una, ipagtatrabaho talaga natin ang ating mga sariling pagkaligtas. Hindi po basta-basta na pagtatrabaho na ang sabi ng Biblia na may takot at panginginig. Amen? Kaya yan po, mga minamahal. Hindi ibig sabihin, bilang mga ngaral, hindi ako kasama sa ating aral. Kami po ay tagapagdala lamang ng mensahe. Sakop din kami bilang mga ngaral. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag humarap sa iyo ay yung daliri namin, 3 times. Mamay na mahal. O times 3. Ating dakilang Diyos. Kaya ito po, mga minamahal, bilang mga ngaral, may mas mabigat kami nga tungkulin ang magpaalala sa bawat isa sa atin. Bilang mga kapatiran, mga minamahal, mayroon din tayo tungkulin. Kabalikat, katuwang tayo ng mahal na Panginoon sa ngangalaga o pagpapaalaala sa bawat isa na tayo po'y nararapat lumakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi, ingatan natin ang ating mga sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya sa kanyang sariling dugo. So, unang-una, hallelujah, tayo po medyo, mga minamahal, hallelujah, mayroon tayo kanya-kanyang mga ginagampanan, mga minamahal. Level by level, mga minamahal. Pero pare-parehas tayo gumagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang layunin, mga minamahal, bukrilin o pakanin, palakasin ang bawat isa upang ang iglesia ng ating dakilang Diyos ito po ay maging matagumpay na ating po madaig ang gawa ng kaaway. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa kasunod na talata, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Ano ang sinasabi dito? Basahin po natin. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 27. Sabi po dito, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Amen. God bless you sa ating beloved Bible reader. Kaya makita natin si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, mga minamahal, naging makatotohanan lang siya, mga minamahal. Si Apostol Pablo, siya po, isa po sa mga apostol na natawag ng ating pinakamamalapunoon after death. Amen? Hindi po siya kasabay ng ng mga apostoles. Huli na po siyang tinawag. Everybody say amen. Pero kung ating mapapansin, ang dami niyang, isa po siya sa may pinakamaraming aklat o sulat sa New Testament ng mga apostolis. Everybody say amen. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, sabi niya, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka
sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Ano po ang ibig sabihin? Nagsisikap. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Sapagkat, ipinalarawan niya dito ang kanyang sarili, kanyang pangaral na tao pa rin siya. Pero, hindi po niya ginagawang mga minamahal na kaya sasabihin ng tao lang naman ako. Pero bilang tao, nagsisikap. Sinusupil ang kanyang sarili upang anuman anuman ang mga bagay na sa katawan natin o sa kanyang sarili, mga minamahal na hindi po hayagan o hindi po makitaan siya ng anuman hindi maganda sa kanyang pinapangaralan ng kanyang panahon yaon. Everybody say amen. Ganon siya nagsusumikap. Ang sabi niya, natatakot din siya bilang tao. Ang sabi niya, na baka, sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay matakwil. Kaya nga, sa panahon natin, marami ang hindi nagtagumpay. Bilang mga lingkod ng ating dakilang Diyos, palawakin pa natin, hindi lang sa loob ng iglesia. Sa umpisa, maganda ang simulain nila. Sinamahan sila ng mahal na Panginoon, ng pure pa ang kanilang puso sa mahal na Panginoon. Pero habang tumatagal, lumalaon mga minamahal, nahaluan na ang kanilang paglilingkod. Hanggang sa ang kanilang mga sarili na ang nasunod. Ang salita ng Diyos ginagamit na sa pagmamanipula sa kaisipan ng tao. Ano ang naging resulta sa bandang huli? Bumabagsak ang mga lingkod ng Diyos. Kaya, hindi nagtagumpay. Naisan sila ng kaaway. Everybody say amen. Gayon na lamang ang ating pagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat may pastor tayo na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, mga minamahal, hindi nagbago ang kanyang layunin, ang kanyang intensyon, ang kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon ay hindi nagbago. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At ito po ngayon ang ini-impart sa atin, mga minamahal, na sa ating pagpapatuloy, ganun din tayo mamuhay kung ano yung umpisa, hanggang sa saan tayo datnan, magpatuloy tayo maging mapagbantay sa pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kala ko mag-altar call na tayo. Ginigising lang tayo, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Sapagkat, kung paano sa Biblia, dito po, mga minamahal, si Apostol Pablo, nakita natin sa ating mga magulang sa Panginoon kung paano na ituro sa atin yung ganitong pagsisikap sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na tinuturuan tayo, inaralan tayo sa isang, na ipakitang isang halimbawa, mga minamahal. Ganun na pagsisikap. Kaya nga, nandoon yung kanyang pagpapahalaga, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga tao na nasa paligid niya. Ayaw niyang makitaan siya ng bagay na hindi maganda. Amen? Alang-alang sa kanyang dinadalang salita. Everybody say amen. Kaya nga sabi niyo, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkatapos makapangaral ang sabi niya sa iba
ay ako naman ang maitakwil. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya bilang mga ngaral, tinawag ng mahal na Panginoon, hindi ibig sabihin ang mga taong ilinagay sa ganito ay wala na po, hindi na po sila tao. Tao pa rin. May kanya pa rin tayong mga weaknesses, pero iba na ang nagsisikap upang patuloy kakitaan ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, salamat sa mahal na Panginoon. Dito tayo natuto, mga minamahal, kung paano natin ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Na hindi lang umpisa, kundi hanggang kung saan tayo abutin, mga minamahal, sa ating paglilingkod, kung hanggang kailan babalik ang mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Magpapatuloy tayo, magbabantay sa ating mga kaligtasan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Galatia 6, Uno hanggang 2. Sulat pa rin ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Dito po sa Galatian Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 2. Mga kapatid, kung ang sino man ay magsumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritu ay inyong papanumbalikin, ang gayon sa espiritu ng kahinhinan. Inyong pagwariin ang inyong sarili, baka kayo naman ay matukso sa Diyos. Magdalahan kayo ng mga pansinin ng isa't isa sa tuparin ninyong gawa, gayon ang kautusan ni Kristo. God bless you sa ating beloved Bible reader. Ang sabi ng mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na inyong wariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ang matukso. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. So ito po, mga minamahal, hindi po tayo usap patungkol ito dahil inisip mayroon mga ganito. Kung dito po ay pag-aaral. Everybody say Amen. Bago mangyari ang mga bagay, alam na natin ang ating gagawin. Everybody say Amen. Yan nga sa ating pamagat na maging mapagbantay, uunahan natin ang gawaan ng kaaway para maprotektahan ang bawat isa. Everybody say Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, paano natin haharapin, mga minamahal, ang mga bagay na dapat nating gawin? Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayong espiritu ng kahinhinan na inyong wariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ang matukso. So sa ating po pagpapalaala sa mga bagay na ating po mga minamahal, kinakailangan lagi natin isisecure yung ating sarili na manatili tayo sa diwa ng pagpapahalaga. Amen. Yan, naalala ko, mayroon akong karanasan na minsan ganito ang mga, minsan pag dito ay nakapagbantay. Panahon na hindi pa tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakatira kami sa kabundukan. Trabaho ng aking, ay gumagawa ng mga pundasyon ng bangka. Nagkaroon kami ng bisita, mga minamahal, na ang kanyang siya po ay namimili ng ganon. So nagkaroon ng
isang libutan. Nagkaroon po sila ng kasiyahan. Siyempre, kalakip na doon yung nang medyo naka-shot na, mayroon kami isang andun na nawawala na sa sarili. Inaway yung yung aming bisita. Sinasaway ng aking tatay. Siyempre, nakakahiya. Ang hinarap, salip makinig, ang inaway, yung aking tatay, pag minamahal, nawala na rin sa sarili na yung tatay ko. Ang ginawa, sinipa. Kung kailan na nasipa, doon nagising sa pagkalasingan. Dahil bundok nga Natirasyon, gumulong pababa. Naalala nyo sa bukid na kalimisan, may hagdanan na may ng kahoy. Doon siya gumulong-gulong. Maminamahal. So, ang ibig sabihin na maminamahal na dapat sinasaway niya na maminamahal, siya tuloy ang nakagawa ng bagay na hindi nakapagpigil ng sarili. Amen? So, atin ngayon dito, mga minamahal, na minsan sa pag-concern natin sa minsan din na natin nababantayan ating sarili, tayo na pala ang nagkakamali. Amen? Kaya sinasabi dito, mga minamahal, balikan natin ang talata, na mahikayat natin yung tao. Kaya minsan, sabi natin minsan makulit, mga minamahal. Kaya, mga minamahal. Kaya minsan, minsan tayo na naiinis. So, nalalayo na tayo. Pero dito po ang sabi, gagamitin natin ang ginamit na termino dito, mga minamahal, kahinhinan. Amen? Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayong espiritu sa kahinhinan na inyong wariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ating dakilang Diyos. Nandoon yung concern natin, mga minamahal. Kinakailangan, hallelujah, nasa diwa lagi ng pagmamahal. Nasa diwa lagi ng pag-ibig. Kaya naalala ko kasama pa po natin ating beloved assistant pastor, nang sabi sa kanya po naman, ang pagpapaalaala na may pag-ibig ay napakainam. Amen? Napakaganda ang sabi ng ating beloved pastor. So, ganito po tayo, mga minamahal. Katunayan, bilang po mga tumatayo, mga ngaral, ito po ang nag-uudyok sa atin kung bakit tayo naging mga ngaral, bakit tayo sapagkat dahil sa pag-ibig ni Kristo. Hindi kagaya sa ibang mga fellowship na sila nagpapataasan kung sino ang magaling. Kaya lumabas tuloy, dami ng pastor pero walang membro. Amen? Lahat pastor, walang membro. Pero iba po sa atin. Maraming membro, pero isa lang ang pastor. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mapahalag tayo sapagkat ilinagay tayo ng mahal na Panginoon sa isang tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos na dito po ang layunin, mga minamahal, ikaw at ako ay talagang mapunta ng langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Magpatuloy po tayo, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa Ephesians chapter 5, verse 15 up to 16. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 5, ang bersikulo ay 15 hanggang 16.
Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Everybody say amen. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya dito po mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Mag-ingat nga kayo. So, kayo ang ginagamit. Muli po mga minamahal, hindi po ako absented. Kaya lang kayo sapagkat binabasa natin. So, mag-ingat tayo. Everybody say amen. Mag-ingat tayong lubos kung paano tayong lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Bakit daw, mga minamahal, na atin daw samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Pwede literal at pwede espiritual. Sapagkat sa panahon natin ngayon ay talagang napaka-abnormal na po ang panahon natin. Everybody say praise the Lord. Abnormal man ang panahon, masama man ang panahon, pero tayo po mga anak ng Diyos, ginagawa natin mabuti ang pagkakataon. Makagawa ng mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Kung paano ang mga sinasamantala ang mundong ito sa kanilang mga sariling mga kapakanan, mga minamahal, pero tayo po, sinasamantala natin upang palugdan ang ating dakilang Diyos. Kaya ang ginagawa ng mga anak ng Diyos, purihin ang ating pinakamamalapon, walang pinapalampas na panahon. Hallelujah. Mayroon po tayo times management. Mayroon tayo oras para sa mahal na Panginoon, mayroon tayo oras sa ating mga sarili. Pag oras sa Panginoon, wala po dahilan. Nandoon tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sinasamantala natin ang panahon. Bakit? Sapagkat ang panahon daw ay masasama. Amen. Kaya araw ng Wednesday, araw ng Friday, araw ng Sunday, kapag oras sa gawain, ang mga anak ng Diyos ay nandoon. Amen? Kaya salamat sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. Huwag magbago ang ating pag-ibig. Nakita natin sa inyong lugar. For the glory of the Lord, pinagpala kayong dito. Amen. Bakit? Malapit lang kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya, napapansin natin, sa tuwing araw ng Friday, araw ng Wednesday, araw ng Sunday, ganun pa rin. Pinagpala kayo sa lahat ng mga pinagpala. Amen? Kaya, yung iba minsan, kung sabi nga, sa may mga lugar na, kung sino pa yung malapit, siya pa yung huli. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Ha? Dito po nakita natin ang iyong pagsusumikap upang palugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kapurihan ng ating dakilang Diyos, ibig sabihin, nagbubunga ang pagsusumikap ng mga nauna sa inyo na mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Ha? Kaya nga, sasamantalahin daw natin ang pagkakataon. Sapagkat ang panahon ay sumasama ng sumasama. Kaya kung itutuloy natin sa 17, ang sabi ito, kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Everybody say amen. So alam ko, tayo man, ang panahon ng mga kung naging mangmang man tayo sa sanlibutan, pero ang Biblia nagsabi, tinawag ng mahal na Panginoon ang mga mangmang para hiyain ang marurunong. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So dito po, dahil pinatalino na tayo ng ating dakilang Diyos at huwag na natin balikan yung kamangmangan ng sanlibutan. Kundi manatili tayo, maging mapagbantay at atin po nauunawa at uunawain ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Na dito po natin
Gugugol ang ating panahon, ang ating oras, kung paano po palugdan ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, sabi, samantalahin natin. Everybody say amen. Ang panahon sapagkat masama at unawain natin kung ano ang lubos na kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya sa mga sanlibutan, ang kanila po, pag may pasasalamat, maminon, lalong kasama ang paglalasing. Pero sa matagal ng panahon, ang sabi nga dito, mga minamahal, ang ating po pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, nandoon po sa pag-awit ng mga himno na awitin. Sabi nga, at huwag kayong mga glasing, magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya dito po, naganap at nagaganap natin at nagagawa ang mga bagay nito, mga minamahal. Kaya tingnan mo, sa sanlibutan, kapag mayroon po sila pasasalamat o ano natin para mas maintindihan, mayroon po sila mga piyesta. Kaya ano ang nangyayari? Doon nagiging sugapa ang mga tao sa alak. Ang sabi, kinaroroonan ng kaguluhan. Pero ang mga anak ng Diyos, kapag may pasasalamat, may mga ginagawang, anong ginagawa natin? Puspos ng Espiritu, revival kapag nagkakatipon. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapan Panginoon. Nag-aayuno, nananalangin, mga minamahal, para po maging ang ating maging pure ang ating puso sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya paglapit natin sa mahal na Panginoon, walang hadlang ang ating po pakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Pag uwi natin, taglay natin ang kalakasan physically, spiritually, ready for rapture. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga tao sa sanlibutan, pag galing sa simbahan, pagkatapos sa kanilang mga pasasalamat, mga minamahal, pag kahapunan, suray-suray na. Amen po ba? Ganon ang ating buhay noon. Pero ngayon, mga minamahal, pag galing tayo pa sa salamat, nagpasalamat sa Diyos, pag uwi natin, payapang-payapa at galak na galak ang ating puso. Bakit? Puspos tayo ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya magpatuloy po tayo, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Lagi natin samantalahin. Bakit? Hindi lahat na pagkakataon ay sumasang-ayon. Kasi kapag hindi natin sinamantala, darating ang araw, gusto man natin gumanap at gumawa ng bagay na kalugod-lugod sa Diyos, pero hindi na sumasang-ayon ang pagkakataon. Amen po ba? Kasi bakit ang panahon daw ay masasama? Kaya minsan naranasan natin, mga kapatiran, mga minamahal, matagal, hindi nakakadalo. Pag pinalo-up, pinalalahanan, Brad, sis, maglingkod na tayo sa mahal na Panginoon. Sige lang, Brad, may panahon din lang. Di man ako nakakalimot. Dumating yung time, umabot ang paalaala. Hirap na itaas yung kamay. Pilit itataas yung kamay. Mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pero nang malakas pinapalo-up, ayaw. Pero dumating yung point na hanggang doon na lang ang kanilang buhay. Kaya mas mainam yung maglingkod sa Diyos na walang karamdaman. Magagawa mo ang gusto mo, magtalon-talon ka pa sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, masaya. Pero kapag may karamdaman na, gusto mo na ibigay yung 100%, hindi mo na magawa. Bakit? Baldado na tayo, may mga iniinda na tayo sa katawan. Kaya sasamantalahin natin, habang may lakas tayo, magagawa natin yung anumang gusto gawin natin. Kaya huwag natin palampasin anumang bagay na gusto ipagawa ng mahal na Panginoon, habang sumasang-ayon ang pagkakataon, gawin mo. Hindi na natin alam ang bukas kung ano ang mangyayari. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Mahaba na ba tayo? Malapit na tayo matapos, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. So, dito po, sa kasunod, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Ephesians. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso,
Kapitulo 6, versikulo 18 hanggang 19. Sinasabi na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katsagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Sa 19, at sa akin, upang ako'y pagkaluban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipagkilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you sa ating beloved Bible reader. So, kita mo minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Sulat pa ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo. Everybody say Amen. Na ating ngayon inaaral ito po sa iglesia sa Salog. Na sinasabi na magsipanalangin tayo sa Espiritu ng lahat ng daing, panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Everybody say Amen. At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Everybody say Amen. So, mga minamahal, bilang magkakasama sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, give and take po tayo. Amen? Hindi po bilang mangangaral, di po namin kailangan ng inyong backup prayer. Bilang manggagawa, hindi namin kailangan ng backup prayer ng mga kapatiran. So kung paano nagpe-pray kami ba sa inyo, ganun din kayo. Magkaroon din ng time para sa inyong mga abang manggagawa, sa inyong mga ngaral. Sapagkat tao pa rin kami, nangangailangan ng inyong backup prayer. Na ano? Hindi lang pagpalain, physically, materially, mga minamahal, para makaganap kami ng aming mga tungkulin, mga minamahal, pati na mabuksan sa amin ang sabi ito, hiwaga ng salita natin dakilang Diyos, upang ito ay aming maihayag sa inyo na may katapangan at may kaayusan. Everybody say Amen. Naaalala po ba ninyo ipag-pray ang inyong mga ngaral, ang inyong mga manggagawa? Ang sabi, ganun daw gawin natin. Give and take tayo, mga minamahal. Everybody say Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat buklod tayo. Iisa tayo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yung ang sabi niya, at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Purihin ang ating dakilang Diyos. So, ganun po, minamahal. Kaya kapag nandun ang inyong prayer, mga minamahal, hallelujah, sa mga tumatayo dito sa harapan, mga minamahal, hallelujah, nagkakaisa tayo. Pag ano po, nandoon ang pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, bilang mga tumatayo sa inyong harapan, kailangan din namin ang inyong mga panalangin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating pagpapatuloy, malapit na po tayo matapos, mga minamahal. Philippians chapter 4 verse 5. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 5. Sabi, makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao, ang Panginoon ay malapit na. Amen. Everybody say Amen. God bless you sa ating beloved Bible reader na ang ating pagiging mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, hindi lang natin ipakikita sa loob ng iglesia, kundi sa labas. Ang ating po pagiging isang uliran. Everybody say Amen. Good example. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos.
na ang ating layunin maging channel tayo ng ating mga kapwa upang sila man ay makasumpong ng kaligtasan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Bakit? Malapit na daw ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Malapit na, mga minamahal. Ilang dekada po, mga minamahal, ang nakalipas, napapakinggan na po yung abang lingkod, yung pag sinasabi na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. So, umabot ang ilang dekada hanggang ngayon, hanggang sa dumating ang abang lingkod, ako na rin nagsasabi na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pero wag po natin kalimutan, mga minamahal, na ang 1,000 taon ay katumbas ng isang araw. At ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. Ano ang kadahilanan hanggang ngayon? Bakit di pa nagbabalik ang mahal na Panginoon? Sapagkat marami pa sa atin ang hindi pa handa. So gusto ng malapon, mahumog pa tayo ng husto sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos upang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, walang maiwan kahit isa. Kundi lahat tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say amen. Kaya wag po, mga dumating ang punto na kung kailan tumatagal tayo, lalo tayo naman. Kaya marami ang hindi nakapagpatuloy sapagkat ganun mga minamahal. Kung nag-experiment siya kung saan na pumupunta, kung ano pinunod, kaya nangyari, sa halip na lumago, na virus ang isip. Tumagal. Marami nang gumugulo sa isipan. Kaya, nang una, satisfied siya sa salita ng ating dakilang Diyos. Katagalan, nag-experiment. Kung saan na, ano po mga minamahal. Kaya, ina-advise po natin, sa atin po, bantayan natin ating mga kaligtasan. Kung hindi pa ganun kalalim ang ating po pananampalataya, huwag na po tayo manood o makinig ng kung saan-saan pa, kung ano pa. May naman, sapat na po yung aral dito na ating po napakinggan. Para huwag mahaluan yung ating pure na intensyon ng kaligtasan. Sapagkat sa panahon natin ngayon, marami ang mga ngaral, mga minamal, pero hindi ang layunin dalhin ka sa kaligtasan, kundi ang sabi ng Biblia, para iligaw tayo. Kaya sapat na po yung malaman natin na mayroon tayong isang tagapagligtas. Yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ingatan natin, bantayan natin ang ating mga kaligtasan. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, panghuli. Colossians chapter 4 verse 5. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 5. Sabi, magsilakad kayo ng may karunungan sana nga sa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Amen. Everybody say amen. God bless you sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Nang sabi, magsilakad tayo na may karunungan sa mga nasa labas, na ating samantalahin ang panahon. Amen? Samantalahin ang panahon. Bakit? Sapagkat, kanina pa natin madalas binabanggit, maminumahal, masasama ang panahon. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, hallelujah, ang sabi ng Biblia na kahit ang very elect, kung maaari ay ililigaw. Mga minamahal. Kaya, samantalahin natin, lumakad tayo ang sabi na may karunungan, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sapat na ang malaman natin na tayo po ay may kaligtasan. Mga minamahal, yung ating po natanggap na mga tungkulin, ano na lang yan, mga minamahal, kung saan secondary na lamang yon. Sabi nga ating balabes, mahal pastor, hindi hinangad na siya po ay maging ebanghelista, maging tawagin na propeta. Hindi po yan ang hangad ng ating beloved pastor. Ang kanya lang gusto ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit nakita ng malapon ang kanyang dedication sa paglilingkod. Kaya tinalaga siya ng mahal na Panginoon, ilinagay siya sa ganong tungkulin, hindi po self-appointed, kundi may mga tao na ginamit ang mahal na Panginoon upang maging gayon siya. Amen? Sa iba, ipinarating ng mahal na Panginoon upang sabihin na siya po ay itinatalaga ng mahal na Panginoon upang maging ganon. Kaya hindi po self-appointed, mga minamahal, kundi
yan po ay talagang inanumalapan sa pamamagitan ng revelasyon o mga vision ng mga spiritual Christian. Kaya, pag ano po minamahal, nakita ang mga tantat private ebidensya lumakip sa pagiging uliran ng ating beloved pastor. Kaya sa ating po paglilingkod, mga minamahal, ganun din, magsisikap tayo, mga minamahal, upang patuloy, isa lang ang ito, magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Nakita ng Diyos ang ating dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nagiging ganun tayo, tinawag mangangaral, tinawag bilang isang mga awit, manunugtog. Kaya manatili tayo dedikado sa ating po pagpapagamit sa malpuan hanggang kung saan tayo abutin. Sa isang kadahilanan, sapat na sa iyo na ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po tumayong lahat at tayo po magpasalamat sa ating dakilang. Pagbulay-bulayan natin ang kamutihan ng ating dakilang Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto. Bulaklak ay hindi kukupas. Pagkanda nito'y walang wakas. Sabi nila wala na kahirapan. Pagturo sa ating Diyos ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon. Ito ang aking hiling. Makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan puman. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Pagturo sa ating Diyos ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon Jesus ang aking hiling. Makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan puman. At sa piling niya ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya kailan puman. At sa piling niya ay may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal,
Purihin ang ating dakilang Diyos. Maaga pa ang ating oras. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Pagkatapos nito, wala na tayo gagawin, kundi matulog. Pero alam po ninyo, mas masarap damin ang banal na presensya kaysa humimbing. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag madama mo ang presensya ng ating dakilang Diyos, dumating at mangyari, mga minamahal, ang pagbabalik na malapunan, tiyak mo na magmamana ka ng buhay na walang ano. Pero sa pagtulog, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kundi kapahamakan ang hallelujah. Kaya, minsan pa, sa sandaling ito, umawit pa tayo ng isang awitin. Panalangin. Ba't ang langit ay para sa mga manas? Sa katulad ko Gawin natin ito, mga minamahal. Panalangin. Nagsusumikap, nagtitiis upang makarating ang panalangin ay pagpalain na makarapin sa iyong piling at ang masabi ay iyong pawiin. Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Langing si Jesus ang siyang pag-asa ko. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap, magtatapat sa paglilingkod. Hallelujah! Yes, Lord Jesus, hallelujah! Pagpalain na magkarating sa iyong piling at ang masabi ay iyong pawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah! Ako ay nasa langit na. Anong ligaya ang madarama? Do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka? Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. Hallelujah! Pagsasanin ay iyong pawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling
saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay magpalain na makarating sa iyong piling. Iyong pawin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang Hallelujah! Hallelujah! Na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ipalagpag natin ang ating mga sa praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Isa lang ang dahilan ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ang kagalingan ng karamdaman, hindi ang pagpapalang material, kundi ang langit at buhay na walang hanggan. Pag nasa piling na tayo ng mahal na Panginoon, ang lahat ng ating mga dinaramdam, kapaguran, minsan makaramdam ng kalungkutan, mga pasanin, lahat yan ay mawawala na kapag nasa piling na tayo ng ating dakilang Diyos. Ang ating mga pasanin, mga minamahal, hallelujah, ito'y papalitan ng kagalakan. Magkakaroon tayo ng tunay na kapahingahan sa piling ng ating dakilang Diyos. Wala nang kabagabagan, wala nang pangamba, wala nang takot. Kundi pag nasa piling natin ng ating dakilang Diyos, pawang, kagalakan at kapayapaan. Sa mundong ito ating kinalagyan, kahit gusto natin magpahinga, minsan nakahiga na nga tayo, pero ang ating isip patuloy pa rin naglalakbay, mga minamahal. Dahil sa mga pasanin. Ngunit salamat na lamang sapagkat dito pa lamang sa lupa, iparamdam sa atin ng mahal na Panginoon ang kanyang paggabay at patnubay. Minsan na kahit marami tayong pasanin, ngunit kapag maramdaman natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, nagiging magaan para sa atin ang lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sa sandaling ito, habang nasa ating kalagitnaan ang kanyang matamis at banal na presensya, sama-sama tayo manalangin. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa lahat ang sabi ng ating pinag-aralan. Sa ating panahon ngayon, marami tayong mga kapatid apektado sa nagdaan mga kalamidad. Iniisip nila kung paano sila makakabangon muli. Iniisip nila kung paano ang kanilang araw-araw na buhay. Mas mapahalad ka sapagkat ngayon, nandito ka tiwasay. Pag-uwi, may tahanan kang uuwian. Ating mga kapatid, ating mga kabayan, hindi alam kung paano sila mag-uumpisa. Ngunit mayroon tayong Diyos na tumutugon sa mga panalangin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Isama natin sila sa ating mga pagdaing, ating mga panalangin sa umagang ito. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let us pray, mga minamahal. Itaas natin ating mga kamay sama-sama manapagpala naming Ama. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Yung salita patuloy sumasa amin, mahal na Panginoon, kalakip ang aming pagkapakumbaba. Mahal na Panginoon, batid mo ang aming buong pagkatao, ang aming kahinaan, ang aming kalakasan. Nababatid mong buo, mahal na Panginoon, kaya sa sandaling ito, kami po'y lumalapit sa tunong biyaya. Saan mo kami nasumpungan sa mga bagay di mo kinlugdan, dala na iyong kahinaan. Hindi na pagtagumpayan, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kami sa sandaling ito, mahal na Panginoon. Iabot yung pagpalang kamay.
Dumadalangin kami, hindi lamang para sa aming mga sariling na pangangailangan, ngunit batid mo, mahal na Panginoon, sa aming mga kapatid, aming mga kababayan, aming kasambahay sa pananampalataya, mahal na Panginoon, apektado sa mga daan, mga kalamidad. Hallelujah, mahal na Panginoon, kami umaasa sa iyong mapagpalang kamay kung paano po sila muling makakabangon, dakilang Ama. Paano po sila makapag-umpisa muli na siyang paggabay at patnubay. May pagkaloob mo po, mahal na Panginoon. Ikaw po magpala kung paano sila makabangon muli sa mahimalang kaparaanan. I-provide mo ang kanilang mga pangangailangan. Hallelujah, dakilang Diyos. Sige, bigyan mo silang sapat na pananampalataya, kapanatagan ng kanilang puso't isipan. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Alam namin ang lahat ng bagay na pinapahintulutan mo sa mundong ito may mabuti kang layunin, dakilang Ama. Kaya minsan pa, abutin niyo kang pagpalang kamay, dakilang Diyos, ang lahat ng iyong mga anak, nasa banig ng mga karamdaman, may mga problema. Ipagkaloob mo ang kalutasan at kagalingan ng karamdaman, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, pananampalataya, ipagkaloob mo. Sumaamin ang iyong kahabagan, dakilang Diyos, alang-alang sa mga pagluhod at panalangin ng mga tao na iyong lilangsan. Sumaamin ang iyong habag at biyaya, dakilang Ama. Hallelujah, pagpalain mo kami sa umagang ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, itong ayon sa panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ipatong po natin mga minamahal yung ating kanang kamay sa ating ulo at yung kaliwang kamay sa parte may karamdaman at sabay-sabay natin palayasin lahat ng bumabagabag sa ating paglilingkod. Opo, mapagpala naming Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, through the prayer of our evangelist, Wilson Almeida, by the power of the mighty name of Jesus, we come unto us from sickness and diseases, infirmities, weaknesses, cast out in Jesus' name. Sickness be healed by His begotten in Jesus' name. Infirmities, weaknesses, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, expression of faith and humility. Let us stand and let us jump and shout. Hallelujah. Praise the Lord. Mula sa kibuturan ng mga puso, sabay-sabay, wag biro mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, minamahal. Dito nagtapos ang ating po pag-aaral sa salita ng ating dakilang Diyos. Pinakamataas na pagkupurit, pagluwalhati at pagkaparangal ay para lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. Magandang umaga po sa ating lahat. We love you so much, but the rest Jesus loves you more and more. At sa ating pagkapatuloy, tayo po dumako po sa ating mga announcement at buong pagkakalaw sa ating beloved preacher, beloved brother Ili Valis. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Dante, sa pagdala ng mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Bago tayo dumako mga minamahal sa ating po mga announcement, akin po muna ipinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Aking pinaabot ang dobleng paggalang at pagrespeto sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelisto Willie Estrada Almeida at sa hindi po malilimutan mga turo at aral ng ating minamahal at ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida at ang pagbati sa mga beloved children, sa ating pumangaral sa lahat ng mga beloved workers, sa inyo pong lahat mga minamahal sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, isang magandang umaga po mga minamahal. Amen. At bago tayo darako mga minamahal sa ating mga announcement, tayo po muna kumuha ng special love offering para sa karagdagan pong gastusin mga minamahal sa ating pong bahay-sambahan. At ito po yung muli po natin ipanalangin upang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong patuloy pong papagamit sa kanyang banal na upasan. Amen. Hindi man po tayo magagamit sa pangangaral ng salita ng mga Panginoon, subalit sa pagpapalaganap ng banal na ebanghelyo sa pamamagitan ng pagbibigay, magagamit po tayo ng ating mga Panginoon. Ating po ipanalangin ito mga minamahal, praise Lord. Dakila at mapagpala po namin Ama sa iyong makapangyarihang pangalan. Muli po kami lumalapit sa iyong mga Panginoon. Hallelujah, sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga special love offering. Ito po yung basbasan mo na iyong makapangyarihang kamay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibalik mo po ito, mahal na Panginoon, ang siksik-liglig, umaapaw sa lahat yung mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Alisin po ang mga pag-alinlangan sa mga puso't isipan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po ang lahat, mahal na Panginoon, sawayin
ang sari-saring mga mananakbal sa kalamang pinagkakitaan, sa kalamang hanap buhay. Sa pangunat panalain ng aming beloved pastor, ito po sa mabdalain namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude my heart has to express. I know I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude my heart has to express. I know I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Sa bawat kamay na patuloy po nagkakaloob sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yung mga minamahal sa ating po mga announcement. Praise God, hallelujah. Patuloy po tayo mga minamahal sa paggampan sa tungkulin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang balalawasan. At doon po mga minamahal sa ating po mga updates sa church renovation. Pakisend nyo na lang mga minamahal sa GC. Praise God, hallelujah. Church renovation. Amen. Makikita niyo po yan. Mga minamahal, praise God, hallelujah. At doon po mga minamahal sa ating pong divine foundation blessing mga minamahal. Praise God na ating pong umpisahan nung Miyerkules sa ata mga minamahal. Yun po ay group chat po mga minamahal ng Bicol, Erga, Pili at isinama po tayo mga minamahal sa Log. Amen? Kasi sa Maynila mga minamahal, mayroon po talagang Divine Blessing Foundation. Praise God. Dito po mga minamahal sa Bicol, kasama po tayo. Amen? Para hindi na po tayo mga minamahal makadagdag sa pasanin ng Maynila mga minamahal sapagkat napakaraming binabayaran talaga doon mga minamahal. Kaya sabi po ng ating beloved ordained preacher, praise God, yung bukal sa ating mga kalooban mga minamahal para po doon sa mga nasalanta nating kapatiran. Amen? Yung gusto pong makatulong mga minamahal, yun po'y para dito sa Bicol. Amen? Kaya pinagpala tayo mga minamahal sapagkat hindi po nangyari sa atin. Amen? Praise God. Tayo po mga minamahal ang tutulong, ibig sabihin tayo po ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Bilang sa ating po mga kapatid, mga minamahal na nasalanta, katulad po mga minamahal doon sa Birak, kahit yung makatulong po tayo ng konti mga minamahal. Amen? Yung gusto lamang po mga minamahal, hindi naman po ito sa pilitan. Yung po doon sa mga may kakayahan, subalit kung nais natin pagpalain mga minamahal, may makakapaabot po tayo ng tulong, mas pinagpala tayong lahat.
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mas pinagpala tayo rito mga malamahal, bagamat dumaan yung bagyo, praise God, dumaan lang talaga sa atin mga minamahal. Amen? Hindi po tayo apektadong lahat mga minamahal. Amen? Kaya pinagpala tayong lahat mga minamahal. Kaya yung divine blessing mga minamahal, praise God, ipaparating din po natin yan mga minamahal doon sa Iriga at dadalhin po yan mga minamahal sa Catanduanes kung ano po ang makakayang mabili mga minamahal. Amen? So nababasa ko sa group chat mga minamahal na mayroon na pong nalilikom na nasa 6,000 ata mga minamahal. Iriga, Pili, dito po sa atin sa Salog, mayroon po mga minamahal ang 1,500 ata. Yung nakikita ko mga minamahal sa GC na nakapagbigay. Amen? Praise God. Kaya pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Huwag po tayo mga minamahal na baka ma-offend tayo o palagi na lang sa pagbibigay. Mas maganda nga po mga minamahal. Amen? Kasi sabi ron sa Gawa 20:35, praise God, tayo po yung sasaklulo doon sa mga mahihina. Sa ngayon mga minamahal, nasa kahinaan yung ating mga kapatid, katulad sa mga nawala ng tahanan, naging doon sa karamuran, talagang may mga totally was out ang kanilang tahanan. Amen? Yung ating bahay-sambahan doon, mga minamahal, talagang wala talagang natira. Halos bagsak talagang lahat, mga minamahal. Amen? Kaya kung tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon, sa abot ng ating makakaya, magbigay po tayo ng tulong, mga minamahal. Amen? Para hindi naman natin hinihingi, mga minamahal. Minsan dumarating yung pagkakataon, nangyayari din sa atin yan, mga minamahal, darating yung panahon, maaabutan din tayo ng tulong. Di ba mga minamahal, nung nagkaraang nasalanta ng bagyo, yung Divine Blessing Foundation ng Maynila, tumungo rito sa Bicol, at may mga nahabahagian, mga minamahal na mga anak ng Diyos na nanggagaling sa Maynila yung tulong. Amen? Tayo po ay isa sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya pagpalain tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayong mga minamahal na maglikom para pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po pala sa Salog mga minamahal, 2,800 ang nalikom ng mga minamahal. Amen? At kung gusto niyo po mga minamahal na mag-send sa GCash, i-update nyo rin po mga minamahal para maipasa doon mga minamahal. Kung gusto nyo pong magbigay personal, dyan po sa information. Pwede po dyan mga minamahal. At yan po recorded lahat mga minamahal. Maging yung ating dito sa pag-renovate ng chapel mga minamahal, mababasa nyo po dyan mga minamahal sa group chat ng Renovation Transparency. Amen? At patuloy po tayo mga minamahal sa araw ng bukas. Yung mga brother po natin mga minamahal, magbubuhos po tayo dito sa isang, dito mga minamahal sa tabi. Yung may mga makatulong po mga minamahal, praise God, sa tulong-tulong po tayong muli mga minamahal para mabubunga na po itong itong kabila mga minamahal. Kaya sa darating na Lunes, yung bakal po mga minamahal, mawi-welding na yan, maitataas na po uli dyan mga minamahal para mabubungan po yan mga minamahal. Kaya magipagkaisa po tayo para pagpalain tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung dumating ang ating mahal na Panginoon na hindi pa ba yan yari, yung mansion natin sa langit, yari na yan mga minamahal pagdating ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Habang hindi pa dumarating ang mahal na Panginoon, praise God, loobin ng mahal na Panginoon, mayayari yan. Mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa GCash number mga minamahal, nandiyan sa monitor. Pwede nyo po yan na basahin. At kung gusto nyo po ipadala dyan, praise God, yan po mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Pagpalain tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At dyan na lang po mga minamahal. Sa darating na linggo mga minamahal, mayroon po tayong banal na gawain, 9:30 hanggang sa matapos mga minamahal. At ang araw ng Miyerkules, ganun din po mga minamahal, maging ang araw ng Biyernes katulad nito mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Papadala po kayo sa GCash mga minamahal, mag-message pa rin po kayo para sigurado po mga minamahal at ipadala po yung confirmation para sigurado po mga minamahal. Amen? Praise Lord. Hallelujah. Pagpalain tayong lahat ng mga Panginoon. Hanggang dyan lang po mga minamahal. Tayo po dumako na po sa ating pananalangin pagtatapos. At huwag nating kaligtaan mga minamahal yung ating pong 50-year church anniversary.
mag-ipon-ipon tayo ng pamasahe, mga minamahal, para hindi na po tayo mahirapan. Amen? At sa mga susunod mga minamahal, papagawa po tayo ng box para po sa TV program. Amen? Makapagbigay tayo ng piso-piso, mga minamahal. Bawat gawain, bawat isa makalagay tayo ng piso doon sa box. Napakalaking tulong yan, mga minamahal, kasi mayroon tayong binabayaran ng mga TV program, radio program. Praise God. Marami pong naliligtas dyan. Amen? Kung paano natin mga minamahal yung ating mga kababayan dito sa Bicol. Sa pamamagitan ng TV program, sila po'y nakapanood, pinagpala sila ng mga Panginoon, at sila po'y naligtas, pinagpala na pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Isa rin tayo sa pinagpala ng mga Panginoon sapagkat kabahagi tayo sa kanyang banal na ubasan. Amen? Tayo po'y dumago na sa ating pananalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Ako na lamang po ang manalangin para po sa ating paghiwa-hiwalay sa gabi pong ito. Opo, mapagpala at dakila po namin ang masalangit sa makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po'y narito, mahal na Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat na kami po'y pinarating manumalalhati sa iyong banal na bayis sambahan, maging sa iyong banal na presensya na aming nadama, mahal na Panginoon, kung paano mo kami sinamahan sa iyong maluwalhati na iyong banal na gawain na namin natapos, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Muli, mahal na Panginoon, kami po'y narito dumadalangin na sa aming pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon, ihiwalay pong bawat isa sa amin, subalit ang iyong Santong Espiritu, ang siyang patuloy na magbigkis, mag-ingat sa lahat niyo kung papaanong po sila ang iningatan na nakarating sa iyong balalabay sambahan muli sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang matahanan. Ingatan mo po sila, mahal na Panginoon, parating maluwalhati, ligtas, mahal na Panginoon, at ibalik mo sa mga susunod pang gawain upang kami po'y sama-sama muling magpuri sa iyo. Sa pangunat panalangin ang beloved pastor, ito po sa umabdalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.